Ika-4 na araw na ng paghahalughog ng mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para mahanap si Pastor Apollo Kibuloy. May hinala na ang mga otoridad kung nasaan ang pinaniniwalaang underground bunker na pinagtataguan nito. Magbabalita si Bril Montalvo. Mabahong likido ang isinaboy ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa mga pulis sa Davao City. Gawa umano ito sa pinaghalong panis na pagkain at dumi ng tao. Nagsimula ang tensyon nang hindi masunod ang ultimatum na binigay ng mga pulis para tanggalin ang mga barikadas sa paligid ng compound. Dahil sa patuloy na panlalaban, mahigit 20 ang naaresto dahil daw sa obstruction of justice. Matapos niyan, isa-isa silang sinakay sa bus, kasama nila ang mga pulis. Hanggang ngayong araw, bantay sarado ng mga pulis ang Kingdom of Jesus Christ compound. Maharap si Pastor Apollo Kibuloy at 4 niyang kapwa-akusado sa sexual abuse at human trafficking. 30 hektarya ang laki ng compound kaya aminado ang mga pulis na hirap silang ikutin ito. Gumamit na sila ng special equipment para ma-detect ng body heat. May na-detect daw silang heartbeat sa ilalim ng lupa kaya posibleng nasa underground si Kibuloy. Naniniwala tayo na malapit na nating matunton kung asaan itong secret entrance at lagusan itong particular place po na ito. Mas tumibay pa ang paniniwala ng PNP, lalo't may isang lugar na pilit pinoprotektahan ang mga taga-suporta ni Kibuloy. Doon kami nagtataka kapag lumalapit tayo doon sa mga lugar na pinpointed natin na posibleng kinakukuha nila, grabe talaga yung resistance. Itinanggi naman ng PNP ang mga aligasyong marahas ang ginawa nilang pagsisilbi ng warrant of arrest. May patunay rin daw sila na mga miyembro lang din ng KOJC ang nanakit sa kanilang kasamahan. Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. Hindi muna inilabas ng PNP ang sinasabing video habang patuloy itong biniberipika. Giit ng PNP, mga taga-suporta ni Kibuloy ang nagiging bayolente. Katunayan, nasa 7 pulis daw ang nasaktan sa operasyon. 6 sa kanila isinugod sa ospital. May putok po na ulo na pulis po natin, may basag ang nose bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa kamay. Yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan at lahat po ng klaseng pagmumura ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Patuloy namang nakabantay sa nagpapatuloy pa ring police operations ang mga supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal Marymon Reyes. Kumusta na ang sitwasyon dyan, Marymon, dyan sa labas ng KOJC compound? Cheryl, kumpara sa mga lumipas na araw nitong weekend, lalo-lalo nga nung linggo na nagkasiklaban na sa pagitan ng mga miyembro ng KOJC tsaka ng pulisya dito sa Davao City, ngayon ay medyo tahimik at kakaunti pa lang ang mga miyembro ng KOJC sa kahabaan ng CP Garcia Highway. Sa katunayan, ngayon din itong daanan ay napapadaanan pa rin ito sa mga pampubliko at pribadong sasakyan. Tulad nga lang kagabi, may times na isinasara ito dahil pagbabarikada ng pulisya kasi dumadami yung mga miyembro ng KOJC. Pero ngayon kasi ay dahil posible rin sa tirik ng araw sa mga nakausap natin na miyembro ng simbahan, ang sinasabi nila ay nagpapahinga pa sila pero babalik pa rin naman sila dito. Wala pa namang escalation na nangyayari dito sa sitwasyon pero patuloy pa rin ang pagbabarikada ng pulisya lalong-lalo na doon sa gate papasok sa KOJC compound. Cheryl. Kumusta naman yung ginagawang paghahanap ng mga pulis? Cheryl, wala pa tayong nakikitang ibang detalye na in specific tungkol sa search operations sa loob mismo ng compound. Pero kanina kasi nagkaroon tayo ng press conference kasama ang legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion. Ang nasabi pa nga niya, sa kanya na rin mismo nagkumpirma na actually nasa 100% na raw ng lahat ng 42 buildings sa loob ng 30 hectare na KOJC compound ang napasok na ng pulisya. Ang nasabi rin niya sa atin kaninang 4 o'clock AM daw ay may drilling na ginagawa sa basement ng isang building sa loob ng compound. Dahil dito raw sinasabi yung posibilidad na kung saan nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Pero again, wala pa tayong kumpirmasyon mula sa otoridad
kung totoo nga ba ito dahil nasabi lang din sa atin wala pa raw witness na mula sa KOJC ang makakapagkumpirma dito. Ang narinig daw nila ay yung tunog ng drilling kaya sinasabi ay baka raw nagja-jackhammer na sa loob ng compound. Cheryl. Marymon, kahapon, ilan sa mga kawani ng media ang nasaktan ng mga miyembro ng KOJC. Isa ka na nga ron. Mayroon man lang ba silang paliwanag o ibinigay na pahayag tungkol dyan? Yes, Cheryl. Kanina sa press con kasama si Attorney Israelito Torion, unang-una ang sinabi niya rito ay humingi siya ng pasensya sa mga kawani ng media dahil nga raw ba'y nadadala ng emosyon at ng damdamin ang mga miyembro ng KOJC. Yun nga lang sinabi niya rin, nakakausapin niya ang board ng KOJC para mapag-usapan kung paano nga ba yung tamang interaksyon ng miyembro ng simbahan sa media. Pero bukod doon, nabanggit din na bukod sa miyembro ng media na naka-experience ng parang pananakit mula sa miyembro ng KOJC, may ilang miyembro rin daw ng simbahan na nakaranas ng pananakit mula sa pulisya, especially during nung standoff kahapon sa pagitan nga ng barikada ng pulis tsaka ng miyembro ng KOJC. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Marymon Reyes.